Kunin daw natin ang mga current sa 2 ohm resistor, sa 1 ohm resistor, at saka sa 10 ohm resistor gamit ang mesh current method. Ang una nating gagawin ay maglagay ng mga loops. So dito sa bidyong ito, para sa ating electrical network, naglagay tayo ng dalawang loops na loop A at saka loop B. At sila ay parehas na clockwise direction. Ang next naman ay mag-a-assign na tayo ng ating mga currents. So dahil mesh current ang ginagamit nating method, ang mismong loop A at ang loop B na ang magiging mga current natin. Kaya naman itong loop A na to ay magiging current IA at ang loop B na to ay magiging current IB. Sila nga yung tinatawag na mesh currents. So mamaya malalaman natin kung paano ba natin gagamitin yung mga mesh current IA at saka yung mesh current IB. Gayon din naman, wag pa rin natin kakalimutan na ang ito ay isang loop A na clockwise at ito din naman ay isang loop B na clockwise din. So dahil meron na nga tayong loops at saka meron na rin tayong mga assigned currents, magpo-proceed na tayo sa paggamit ng Kirchhoff's voltage law. So umpisahan natin dito sa ating loop A. Ganun pa rin naman, i-add natin or isusubtract yung mga makikita nating voltage sources at saka yung mga voltage drop. So kung mag-umpisa tayo dito sa node na to, ang ating loop A ay lalabas sa negative terminal ng 12 volt source natin, kaya naman meron siyang negative 12 volts. And then, dahil nga yung loop A ay sinusundan natin na kung saan yung IA din naman ay kaparehas ng direction ng ating loop A, negative na yung kukuhanin nating I times R sa resistor na to para sa pagkuha ng voltage drop. So, ang voltage drop nga from Ohm's law ay I times R. Ang I natin sa 2 ohms o yung I na dumaan sa 2 ohm resistor natin ay yung mesh current IA. Kaya naman, ang I natin ay IA. Tapos ang R ay ang 2 ohms. So, ilagay na natin dito yung 2. So, sumunod na dadaanan ng ating loop A ay ang 1 ohm resistor. So, kung makikita natin, sa 1 ohm resistor ay mayroong dalawang current or dalawang mesh currents na dumaan. Una ay ang mesh current IA. Kaya ang IR niya ay 1 times IA. At dahil yung IA nga ay kaparehas ng loop A or kaparehas ng direction ng loop A, negative ang IR natin na 1 times IA. Ngayon kung makikita nyo sa kabilang side, ang mesh current IB ay dumaan din naman sa 1 ohm resistor natin, kaya nakakaapekto siya. At dahil loop A ang sinusundan natin na clockwise, so kung mapapansin natin sa pagdaan sa 1 ohm resistor, ang loop natin ay pababa. Ngayon, yung IB, yung current IB ay pataas. Ibig sabihin, sinalungat niya yung direction ng loop natin, kaya naman plus siya. So, plus current IB times yung value ng ating resistor. Kaya, plus 1 IB. After nyan, okay na tayo dito sa 1 ohm resistor. Pagdating dito sa voltage source natin na 8 volts, lumabas siya sa positive terminal. Kaya naman, plus 8. At ayan ay naka-equal sa 0. Kung isi-simplify nga natin yung nagawa nating equation gamit ang KVL, pagsamahin muna natin yung mga constants na negative 12 plus 8 at siya ay may sagot na negative 4. At dahil ililipat natin yung constant sa kabilang side ng equation, magiging positive na yung 4. Tapos pagsamasamahin na natin yung mga similar terms or yung may mga parehas na variables. So etong negative 2IA minus 1IA ay magiging negative 3IA nga, at dahil wala naman nang kasama ang 1IB, ibaba na lang natin siya. So ito ang ating magiging equation number 1.
mag-proceed na tayo sa KVL ng ating loop B. So kung mag-umpisa tayo dito, ang loop B sa ganitong direction or sa clockwise direction ay lalabas sa negative terminal ng negative 8 volt source natin. Kaya negative 8. So pagdating niya dito sa 1 ohm resistor, ganun ulit, makikita ulit natin na yung 1 ohm resistor ay naglalaman ng dalawang mesh currents, IA at IB. At dahil yung IB ay sumunod sa direction ng loop B natin, siya yung negative. So ang negative IR natin, ang I nga ay IB, at ang R ay may value na 1 ohm. Ngayon, di pa tayo tapos sa 1 ohm resistor dahil meron pa siyang mesh current IA. Kung ito nga ang loop B natin, kung ganyan papunta sa taas, ang IA natin ay sumalungat sa loop. Kaya plus yung IR niya. Yung I ay IA at yung R naman niya ay 1 ohm pa rin naman. At ayan, yari na tayo sa 1 ohm resistor. So sa pagdaloy ng loop B natin, madadaanan niya ang 10 ohm resistor na meron din namang mesh current IB na nakasunod sa direction ng ating loop. Kaya minus ang voltage drop niya na IR. Ang I ay IB at ang R naman ay 10 ohms. Dadating na tayo dito sa ating starting point, kaya naman naka-equal na sa 0 ang ating equation. So sa pagsisimplify ulit, kuhanin muna natin yung mga constant, negative 8 lang naman, ilipat natin sa kabilang side ng equation kaya magiging positive 8. Pagsamahin natin yung may mga parehas na variables. So para dito, ang ating IA ay mananatiling IA. At yung negative 1 IB minus 10 IB ay magiging negative 11 IB. At siya na ang magiging equation number 2 natin. At dahil meron tayong dalawang unknowns, I sub A tsaka I sub B, kailangan lang din naman natin ng dalawang equations para makuha yung values nila. Para sa pagkuha ng values ng I sub A at I sub B natin, gumamit tayo ng elimination method. So ito nga yung dalawang equations natin. Kung pipiliin natin na i-eliminate ang I sub A, kailangan parehas na 3 ang numerical coefficient ng mga I sub A sa parehas na equations, tapos magkaiba sila ng sign. So kung makikita natin, negative na yung IA dito at dito ay positive. Ang kulang na lang ay yung numerical coefficient sa taas na 3, dapat meron din siya sa baba. Kaya itong babang equation ay i-multiply natin sa 3. So after nga nating i-multiply itong equation na to by 3, meron na siyang 3IA minus 33IB na nanggaling sa 3 times negative 11 equals 24, yung 8 times 3. So kapag ganyan, pwede na natin i-eliminate ang I sub A using addition. So negative 3IA plus 3IA ay 0. 1IB minus 33IB ay negative 32IB. At syempre, 4 plus 24 ay 28. Dividing both sides by negative 32, makukuha natin ang value ng I sub B natin as negative 0.875. So dahil meron na tayong value ng I sub B, pwede na natin gamitin ang equation number 1 o kaya equation number 2 sa pagkuha ng value ng I sub A. So gamitin na lang natin itong equation number 2. So from equation number 2 nga, i-isolate lang natin yung I sub A. Kaya yung I sub A natin ay 8, tapos ililipat natin ito, kaya plus 11 IB. So 8 plus 11, yung IB natin ay negative 0.875. Kaya ayan yun. So kapag sinimplify natin yan, ang I sub A natin ay may value na negative 1.625 amperes. Ito din ay amperes. So meron na tayong value ng I sub A at I sub B. Hindi pa sila yung
value ng actual current na hinahanap natin sa 2 ohms, sa 1 ohm, tsaka sa 10 ohms. Sila yung mesh current natin. So, paano ba natin gagamitin yung mga mesh current sa pagkuha ng mga actual current dito sa ating electrical network? Simple lang naman, balikan lang ulit natin yung diagram na ginamit natin. So, kung titingnan natin dito sa 2 ohm resistor, ang current na dumaloy lang sa kanya ay ang mesh current IA na mayroong direction na clockwise. Ibig sabihin lang yan, yung current na dumaan sa ating 2 ohm resistor ay ang IA mismo na negative 1.625 amperes. So at dahil negative ang IA, ibig sabihin ang actual current ay kabaligtaran ng mesh current natin. So ilagay na lang muna natin ang positive value ng current natin na 1.625 amperes para sa current na dumaloy sa 2 ohm resistor. So ang negative sign ng IA ay nangangahulugan na kung ito ang direction ng mesh current IA natin, kasalungat naman niya yung actual current na dumadaloy sa 2 ohm resistor. Ayun ang ibig sabihin ng negative sign sa ating I sub A. Paano naman natin kukunin yung current na dumadaloy sa 1 ohm resistor? So, sa paggamit nga natin kanina sa mga KBL, sa 1 ohm resistor ay mayroong dalawang mesh currents, IA at IB. Paano natin kukunin yung actual current na dumadaloy sa kanya? Para sa components na naglalaman or dinadaluyan ng dalawang mesh currents, meron tayong dalawang cases. Una, kung ang dalawang mesh current ay parehas ng direction sa nasabing component. So, ibig sabihin yung loop na to ay clockwise, tapos yung isang loop naman ay counterclockwise. Kaya kung makikita natin sa resistor na to, ang dalawang current ay parehas ng direction. Kapag ganyan, let's say this is I1 and this is I2, sa pagkuha ng actual current na dumadali sa resistor na to, i-add lang natin sila, I1 plus I2. So, ito yung I na actual. Ngayon, kung negative ang lalabas na current sa sum ng I1 tsaka I2, ang ibig sabihin lang yan ay pataas yung current sa resistor na to. Kasi nga, di ba, yung dalawang mesh currents natin ay pababa sa component na to. Ang pangalawang case naman ay kung magkasalungat yung dalawang mesh current na nilagay natin. Halimbawa, ang I1 ay clockwise at yung I2 naman ay clockwise din. So, kung makikita natin sa resistor na to, pababa yung I1, pataas naman yung I2. Ang gagawin lang natin dyan ay I na merong bigger value minus yung I na merong smaller value. Siyempre, ayun yung I actual natin. Sa sagot na to, kapag positive ang I actual na lumabas, susundan niya yung direction ng I bigger. Kapag naman negative ang I actual na lumabas, sasalungatin niya yung direction ng I bigger or yung I na mayroong mas malaking value sa dalawang mesh currents na to. So, para sa ating electrical network or para sa ating process, ang ginamit natin ay dalawang loop na counterclockwise at ito nga yun. So, gagamit tayo ng I bigger minus I smaller. So, meron tayong dalawang I dito. IA tsaka IB. So, kung makikita natin, ang IB ay negative 0.875 at ang IA naman ay negative 1.625 amperes. So, ano nga ba yung mas malaki yan? Siyempre, kapag negative numbers, ito yung mas malaki, yung mas malapit sa 0. Kaya negative 0.875 minus yung smaller current natin na negative 1.625 amperes. At ang sagot dyan ay 0.75 amperes. At sabi nga natin kanina, kung positive ang lumabas na difference ng I bigger minus I smaller natin, susundan niya yung direction ng bigger current. At ang bigger current nga ay ang
negative 0.875 which is IB. So dahil ito ang IB, ito ang IA, susundan niya yung direction ng current IB natin. Kaya ang actual current dito sa 1 ohm resistor ay pataas. At siya ay merong value na 0.75 amperes. Para sa ating last resistor na 10 ohms, ang mesh current na dumaloy sa kanya ay IB lang. Kaya ibig sabihin ang actual current sa 10 ohm resistor ay ang mismong value na ng IB na 0.875 amperes. At dahil negative ang IB, sasalungatin niya yung direction ng mesh current. Kaya naman, ang actual current natin sa 10 ohm resistor ay pataas. And that concludes our mesh current method. So para ma-check nyo yung sagot, meron pa rin akong video na ginawa na Kirchhoff's method naman ang ginamit doon. At parehas lang naman ng sagot ang ipinakita nila.